Hey, salut les amis! Bonjour Paris! Kamusta nag-Pinas? At dahil nga sabi ko, itutuloy ko ito, may manood man o wala, itinuloy ko talaga. Nga pala, vlog 7 na ito. Sabi ko kasi sa sarili ko, kailangan this year makagawa ako ng 100 vlogs. At kesa naman maitambak, maibura lang ito mga video clippings na ito. Buuin na natin, ituloy na natin yung kwento. Kung dun sa second part, ang kwento is about sa surprise sa 2020. At natapos na nga tayo sa phase ng panliligaw ni ex, diba? Binulaga niya na nga ako na siya pala ay may karelasyon na habang ako asang-asa pa na hinahabol ako. Mukhang tanga lang pala ako doon. Ay, kaya kayo kung kayo ay nagpapaligaw pa at sinusubok niyo yung manliligaw niyo kung gaano kahaba ang PC niya, sisiguraduhin niyo kung kayo ba ay sinusuyo pa o binibisita na laang. So, ayun na nga, ako pala ay binibisita na laang noong mga panahon na yon. Ako ay asang-asa na hinahabol pa ako. Di ka nangyari ngayon, ako na humabol. Hinabol ko talaga siya. At yung mga nanunuyo naman dyan, baka naman po pwedeng kung susuyo kayo, isa-isa lang, hindi yung sinasabay-sabay nyo. Ngayon kapag kayo may isang sumagot, bibitiwan nyo yung isa na akala nung isa, ay nako, ayoko na nga magto. Siya dami kong kuda. Nung sinabi niya yun sa akin, ang sinabi ko talaga sa kanya, ha? Bakit? Ang akala ko nga kasi, ako inaantay pa, ako nagpapaano na lang ng oras. Buwan na lang, pa-birthday niya na. Di sinabi ko na sa kanya, buong akala ko, ako lang. Buong akala ko, plano pa naman kitang sagutin sa birthday mo. Birthday mo, bakit ganito? Ayun, bagsak ang mundo ko. Kasi nga pinaplano ko siyang sagutin mismong birthday niya para isang regaluhan na lang, birthday tsaka titipid. O bala maso-surprise, hindi ko naman birthday. So sa makatuwid, hinabol ko. Nung hinabol ko at sinabi ko nga yung plano ko, sinabi ko nga yung sitwasyon ko, napaisip siya. Bigyan ko naman talaga siya ng ultimatum kasi sabi ko, ayoko maging side chick, ayoko maging kabert. So sabi ko sa kanya, kung hindi niya ako kayang piliin, aalis ako, hindi ako manggugulo. At umalis naman talaga ako. I think binlock ko pa siya nun eh. Gumawa naman siya ng paraan para ma-reach ako kahit nga international number ko, nire-ring niya noon para lang magkausap kami. Hinayaan ko siyang mag-decide kung ano ba talaga gusto niya, kung talaga bang sigurado siya. Kasi ako kung sigurado na siya, hayaan ko naman talaga siya. Alam ko maraming magre-react na mali yung ginawa ko. Dapat nag-walk away na lang ako. Pero kasi nabigla ako eh. Siyempre yung biglang yun, nung sinabi niya yung sa akin, actual yung utak ko, yung response, kung ano talaga yung laman ng puso't isip ko. Kaya kung ikaw may binabattle up na kung ano-ano sa dibdib mo, kapag ka ikay binulaga, naku, lalabas at lalabas yan. Yung mga kinikim-kim-kim-kim matagal-matagal na dyan, ako kapag ka ikaw na-kompronta at ikaw nalagay sa isang sitwasyon, ang reaction mo, kung ano yung laman ng puso't isip mo yun at lalabas talaga yun sa bibig mo. Tapos noon, hinayaan ko siya mag-isip. Pinigyan ko siya ng 2 weeks pag-isipan niyang maigi kasi ako ayoko nga ako maging side chick. At nag-isip naman siya, sabi niya sa akin, bigyan ko siya ng pagkakataon. Inantay ko siya. Ngayon, kung hindi naman talaga niya ako pipiliin, bakit ko pipigilan yung kaligayahan niya? Pero at least sinabi ko sa kanya yung totoong nararamdaman ko. Mga panahong yon, broken na broken ako to the point na isa sa mga collectibles na plato ng amo ko ay nabasag ko. 2 months din yun. 2 months ko rin siyang binigyan ng pagkakataon. Pag-isipan niyang mabuti. And after noon, hindi ko na alam kung ano na nangyari sa kanila. Basta sinabi niya na lang sa akin na wala na sila. At dahil nung date na yon is bigla ang sagot ko lang sa kanya, hindi talaga yun yung gusto kong date. Dahil nga ang gusto kong date is yung birthday niya. Kaya pagka anniversary namin, nakakalimutan ko yun. Naaalala ko ahead, pero pag the day itself, dahil nga busy ako at dahil lang nasa loob ko is yung birthday niya, nakakalimutan ko yung anniversary namin. Kaya alam ko marami siyang tampo sa akin about that. 4 years and 5 months kami magkarelasyon na ex and nearly 3 years niya ako niligawan. Hindi pa napakahaba ng buhok. Hindi naman nearly 3 years, mahigit 2 years. 7 years and a half na pagsasama, 7 years and a half na alaala na pagkabigat, na pagkasakit alisin, hindi ganun kadali. Sa loob ng mga panahong yun, hindi man kami araw-araw magkasama. Yung pag-uusap namin sa telepono na halos hindi napalyahan, apakahirap alisin sa sistema ko. Ngayon, tinanggap ko na yung decision niya, hindi na siya babalik kahit kailan. Masakit, pakasakit.
Pero wala akong ibang pwedeng gawin kundi harapin at tanggapin yung binigay niyang desisyon sa akin. Yun na yung realidad ngayon. Hanggang ngayon lagi ko siya naaalala. Pagmulat at pagpikit ng mata ko, siya laging laman ng isip ko. Pero ganun talaga eh. Hindi ko na po pwedeng ipilit yung sarili ko kasi hindi na ako yung nakikita niya makakasama niya sa future niya. Hindi ko alam kung kailan ako magiging okay. Pero dadalhin ko yung memories namin na sa puso ko. Hindi ko makakalimutan yun. Na minsan sa buhay ko may isang taong pinilit akong buksan. Pinilit pasukin yung kaibuturan ko. Isang taong nagparamdam sa akin na masarap pala ituring isang Disney princess. Isang taong nagpa-realize sa akin na po pwede pala akong sumandal sa balikat kapag napapagod na ako. Na gusto ko rin pala maranasan yung bebehin ako at iparamdam sa akin na po pwede akong magpahinga. Loy, ngayon, criteria ko na kung meron man darating sa akin, yung taong ipararamdam sa akin na po pwede akong maging mahina, po pwede akong mapagod maging malakas. Kaya lang ayoko man magsalita ng tapos, itong bakod na itinayo ko sa sarili ko, sigurado mahihirapan na naman akong tibagin to para lang may makapasok. Para naman sa ex ko, alam ko hindi yan mahihirapan maghanap ng magmamahal sa kanya kasi napaka-jolly niya at napakabait niya. Napakagaling niyang makasama at napakadali niyang mahalin. Kamahal-mahal siya. Sabi ko nga sa kanya at nung ex na sinundan ko, maswerte ang mamahalin niya. Paano ba yan? Hanggang dito na lang muna. A bientôt, merci. À la prochaine. Salamat.